identified but for the purpose of God. But before we continue, let us pray first. Hallelujah. Heavenly Father, thank you so much for this wonderful morning you have given us. You are our Lord, you are our Father, our source. And thank you, Jesus, for restoring to us. And thank you for preparing us so that the Holy Spirit can dwell in us. Holy Spirit, we allow you to move in our midst right now. And let those who are still in the house, Lord, to make their hearts that will be able to come. Be with us this morning. Help each one of us to be attentive and to listen attentively, Lord, and focus, oh God, on what we are going to learn. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka dahil nandito ka ngayon. Pinagpala ka dahil nandito ka ngayon. Wala ka tayo sa Praise God. Kaya makinig ka. Okay, so, let's review. Yung nakaraan, pinakauna na ma-identify natin ang gift. Lahat tayo, nung sabihin na sila lang ang mayroon, ikaw ay mayroong gift. Whether you believe it or not, ay mayroon ka. Praise God. Maniwala ka't hindi, mayroon ka. So, pinakauna talaga yun, maniwala ka. Number 2, skills. So, mayroon kang skill. Yung skill natin ay nade-develop yun. Kaya pag may binapatrabaho sa'yo, na hindi mo naman yung linya, hindi mo naman gusto, gawin mo lang. Di mo alam pala, pagkakataon yan para i-develop yung skill na mayroon ka. That's right. Ano? Kung sabi, parang akong katulong dito, parang akong utusan. Sige lang. Kasi nga, inalaw ni Lord dahil meron siyang skill na gustong ipa-develop sa'yo. Hello? Yes. Yan. Handa natin. Pangatlo, ideas. Lahat tayo marunong mag-isip. Marunong ba kayo mag-isip? Yes. So, it means, lahat tayo may idea. Wala sa tinapusan? Wala rin sa school? Wala rin sa bahay nyo? Nasa isipan mo. Is in your mind. Yes. Hallelujah. Depende sa connection mo sa pinanggagalingan ng ideas, the source. Kung yung mga unbeliever na, nagkakaroon sila ideas. So, tayo pa that we believe in God. God will give you ideas. So, dapat tandaan nyo yan. Pang-apat, work. That will be your work. Ano yung work mo? Yung gift na mayroon ka, trabahuin mo yun. Work to become. Yung purpose mo, yun yung work mo. Remember, identifying the financial resources for God's purposes. Yung layunin sa buhay, bakit ka nandito sa mundo ito. Yung layunin mo, yung dahilan, yung intention ni God, bakit ka nilikha. Hindi aksidente na pinanganak ka dito sa kwento. That's right. Hindi aksidente na nandito ka. Pinahintulutan yun ni God dahil mayroon siyang layunin sa buhay mo. Amen. Hindi rin aksidente na nandito ako ngayon or napunta kami dito or nasa iyo dito. Alam mo bakit? Dahil mahal ka ni Lord. Amen. Amen. Kasi nga, kung wala ako dito, magtuturo sa inyo ngayon. Amen. So each one of us, mahal tayo ni Lord. At para ipaalam ito sa iyo. So, that's my work. So, each one of us, yung work mo is work to become, ibig sabihin yung gift mo, yung skill na ma-develop, yung ideas na yun yung trabahuin mo. Kasi, yun yung purpose, bakit ka nandito sa mundo dito. Pang-apat ay pang-lima, opinion. So, piliin mo kung sino yung mga taong kinakasama mo or nagiging friend mo or nakakausap mo. Dahil yung mga taong nakakausap mo everyday ay yun yung malakas na mag-influensya sa utak mo. That's right. Sa mindset mo. O, hindi man literal, yung pinapakinggan mo everyday. Yung pinapanood mo everyday. Yung mga pinapakinggan mo sa TV o pinapanood mo sa TV o sabi nga nila, may matutunan ka naman dyan Oo, matutunan ka. Pero ang tanong, biblical ba yun?
Lagi kang may filter, lagi kang may sukatan, lagi kang may measurement. Hindi lahat na napapanood mo na may natutunan ako ay tama. Baka mamaya yung natutunan mo na yun against dun sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit Kristiyano pa, sinasabi nila, bahala na si Lord. Basta nag-trust ka sa Lord, bahala na si Lord. Don't you think, since yung buhay mo, bahala na si Lord din? You have to do your part. God has done His responsibility. Now it is our responsibility. So, kaya kailangan pumili ka sino yung nakakausap mo, yung na relationship mo, na close mo. Sila yung mag-i-influence kasi sa'yo eh. Yung lagi mong naririnig, lagi mong nakakausap, sila yung mag-i-influence sa'yo. Kaya mag-ingat ka. Baka mamaya yung influence nila sa'yo ay hindi maayos. So, dapat ikaw mag-influence sa kanila. That's right. That's right. Kaya piliin mo sino yung mga friend mo, na association mo, so yung companion mo. Kasi pwedeng sila yung gagamitin para magkakasama na mag-create kayo ng something. Okay. Now we are here on number 6. And that's opportunities. Opportunities. Meron tayo dito opportunities? Yes. Yes. Lahat mayroong pagkakataon. Sabi nila, panahon daw yung pagkakataon, no? Hindi panahon. May nakatakda talagang panahon para sa hindi na paswerte-swerte, walang paswerte-swerte. Nandiyan na, 10 na yan 10 yung pag-aalala natin, tapos paswerte-swerte pa, hindi na. Yes. That's right. Sigurado, 100%, Yes. guaranteed. Yes. Amen. Amen. 100%. Pero huwag kang maupo lang dyan. You work. Ibig sabihin, gawin mo yung part mo. Huwag sabihin, bahala na si Lord. Or sometimes, pag nagka-problema si Lord kasi nisisi natin. Andyan na nga lahat. Anak, nandyan na lahat. Binigay ko na sa'yo, pati tuntungin na gagawin mo, pati gabay, nandyan na eh. Pati instruction na gagawin mo, nandyan na. Gawin mo lang, buklatin mo lang yung Bible mo. Pag di mo maintindihan, ayun, pumunta ka lang sa Evangel, pakinggan mo. Yes. Ano yung teaching dahil gagabayan ka. Amen? Yes. O pumunta ka doon sa outstation or doon sa feeding program na yun. Na kung saan nag-Bible study para maturuan ka. Because those are principles, mga tuntunin, mga batas na nasa salita ng Diyos, tinuturo sa atin yan. That's why si Jesus Christ, most of the time, yung nandito pa siya sa lupa, turo siya ng turo. Amen. So all of us has opportunity. Yes. Dahil meron tayong 24 hours. Lahat tayo may 24 hours. Ibig sabihin may opportunity ka. Ibig sabihin, depende yan sa pag-respond mo, pananaw mo sa opportunity na yan. Okay. So ano yung verse na yan? Be wise, sabi niya. Be wise in the way you and toward outsiders make the most of every opportunity. Colossians 4:5. Ibig sabihin, be wise. Ano ibig sabihin ng be wise? Isipin mo na yung gagamitin mo, yung opportunity, yung oras mo ay maging productive. Hindi nyo? Yes. Dapat yung ginagawa mo, productive. Nung pumunta ako sa Iloilo ako this entire week, yung klase namin supposed to be until Friday. Pero dahil Friday ay may activity sila, so na-shorten niya ng 3 days. Actually, yung subject na yun sa akin pa major subject ng isang kung tamang kumukuha ng kung magpapastor pa major subject yun. And it's very important. Kaya lang in 3 days I have to squeeze in 3 days. And on the last day, sabi ko doon sa kasi alam ko mura din ko yung ukay-ukay. Sabi ko mga ukay na ko. Yun ang ko. Sabi ko hindi, magkakanta-kanta lang ako. Kasi nasa simple yung Bible School, GTCM, check, training for Center for Mission. Kaya ngayon, GTCM. Naglakad ako kasi malapit lang sa Robinson. Kasi the entire week, mga ilang araw, wala na lang ulan, di ba dito ganun din? So wala na lang ulan, wala ng Monday. Buti lang, praise the Lord, pagdating ko wala ulan, saka lang ulan dun sa city. Yung na nasundo na ako. Tapos, naglakad lang ako kasi lalakarin ng siya. Yung room. Pagdating ko dun sa room,
muna ako dito ako sa road, tapos mamaya doon ako sa my market. Ng haro kasi sa amin eh. Para pagbalik sa akin na lang ako siya. So, papunta, kaya kong lakarin kasi start ako sa road. Pagdaan ko sa road, pumasok ako sa sa National Bookstore. Pagpasok ko sa National Bookstore, siyempre yun ako sa books. May mga nakita ko magandang mga books. May nakita ko dalawa, pero mura lang. Pinili ko ngayon, sabi ko, hindi na lang ako magubay-ubay ko na lang babasahin ko. Mas productive. Ibig sabihin, I can use my time productively. May matutunan ako. Kasi nakita ko yung author na yun, ang ganda ng mga principle ng aklat na yun. So, I bought 2 books, pero only 300 pesos. Pero ang laman niya, hindi laman ng 300 pesos. It's more than 300 pesos because of the, so I use my time. Instead na sabi ko, hindi na lang ako mamasyal doon sa haro, doon sa plaza kasi mag-picture-picture sana kasi talagang pinakabalik 11 years. Bahala na wala akong picture-picture, mahalaga ito matapos ko. So I spend my time in the afternoon, inubos ko yung aklat na isa. The following day, mag-travel ako ang aga ko pa, makakabang oras ko sa Manila. Tinapos ko yung dalawang aklat. So, I spend my time wisely. So, every opportunity depende sa iyo. Depende anong gagawin mo sa oras. Kung gamitin mo lang yung oras mo. Facebook lang ng buong araw na wala ka naman dyan natutunan. Or magkwentuhan buong araw na wala ka naman natutunan. O kailangan may natutunan ka sa kanya. That is biblical. Or nanood ka lang ng YouTube and the whole day na wala ka natutunan. Make your time opportunity become productive. Okay, so ano ibig sabihin nito? May next. Wala. So, every one of us, so ano yung opportunity? Kasi isa yan ang opportunity sa mga resources, financial resources. Ito yun, every opportunity. The opportunity that we have, all of us, we have time. As we have opportunity, walang Galatians. Every opportunity ay lahat tayo mayroong lahat tayo gawin natin yung ating oras na productive. Ano? Gaya nito. Yung isang pastor sa Evangel, nagkasakit siya. Pagkasakit niya yun for natagal na. Nung nagkasakit siya na 1 week siyang 1 week siyang hindi nakabangon. Tapos, mayroong pumunta sa kanila. Sabi niya, Pastor, try mo itong food supplement. So, pag try niya ng food supplement na yun, for 1 week na ininom niya, consistent. Nakabangon siya ngayon. Bumalik yung lakas niya. So, di gumaling siya. Dahil gumaling siya, yung kanyang asawa, in-share na sa kapitbahay nila, o malapit sa kanila na may cancer na taningan ng buhay. Puno-punong bukol yung katawan. Sabi niya, recommend niya, try mo to. Pero hindi ko siya sabing makagamot to sa try mo to food supplement na to. So, try niya, yun siya, nakahiga na lang, hindi makakain, gusto gumadalag siya. Then, after how many weeks na iniinom niya yun, una-una, nakabangon na siya, nakakain na siya, makakaligo na siya ng sarili, nakakagawa na siya ng ayos, hanggang gumaling siya. Nung gumaling siya, syempre, bedridden ka na, tapos gumaling ka, so word of mouth. Kumalat na yun. Then kumalat na yun, syempre, sa food supplement yung mga sa networking. Hindi naman niya yung hinanap, it's just an opportunity, sabi niya. Hindi ko hinanap yun, hindi ko rin hin-apply or ang sabi lang, magpa-register kayo para yung lahat ng mga taong yun na gustong bumili, under sila sa inyo lahat. Hindi rin nila yun na sabi na recruit ka or hindi nila ginawa yung it's the word of mouth, it's the opportunity. Pero syempre, gawin nila yung part nila. So sabi niya, every Monday lang kasi yun yung day off nila. And hanggang una sabi niya 4,000, 7,000. Nagugulat kami, 25,000, 60,000, 80,000. Hanggang nakabili sila ng Fortuner. Or sabi niya, tama that time, kailangan niya mag-travel, mag-bisita sa mga pastors. And kasi mag-arkila siya, sabi niya, nagmamadali ako. Pero kung may sasakyan ako, ay anytime, or matulog man ako doon, hindi ako mag-arkila ng mahal. Kasi kung matulog siya doon, sa buong araw, 48 hours, ang mahal. So binigay ko doon sa kanya, it's an opportunity.
And he used it for the purpose of God. Kasi bumili siya ng sasakyan para hindi pa, meron akong sasakyan dahil nagbenta ako ng ganito, meron akong sasakyan. Hindi niya yung ginawa. But he used it for the purpose of. So God will give us opportunities to earn. Amen. Yes. May mga crisis, may mga problema sa buhay natin. That's an opportunity. And the skill that you develop sometimes ay magiging opportunity din yun. Ang galing mo pala dyan, tapos may nakakita sa'yo, kailangan namin ng ganito. So it's dyan ang opportunity. So habang nandun ako sa Iloilo, marami akong nakita na mga opportunity na binigay sa kanila na kung saan naging source nila para ma-provide or magamit nila according sa purpose ni God. Yung isa namang pastor, nung time sabi niya ng pandemic, pinakita lang sa akin nag-grab siya, sa food siya banda. Sabi niya sa food kasi mas maganda sa ano. So nung nag-grab siya, yun yung ginagamit niya. Sabi niya, alam mo ba na dun sa feeding sa church, hindi na ako sa church. Bakit? Kasi dahil dito, pinakita niya sa akin, sabi niya, 2 hours, 3 hours, kita mo itong apps ko na to. Yung isang linggo niya kakaabot siya 4,000. Hindi pa yung whole day just 2 hours, 3 hours. Nakaka 4,000 siya sa isang linggo. May ginagamit ako pang feeding. So this is using it for the purpose of God. And the opportunity, hindi naman niya yung hinanap, kundi pagkakataon na binigay ni Lord. Right here? Yes. When God gives us opportunity, ang opportunity yan binigay sa ni Lord to earn, not for yourself, but for the purpose of God. Kasi provide niya na yung needs mo. Provide niya na yung needs mo. Just do your work. Just do your work. Sabi niya dahil wala akong ginagawa, alas 12 na alas 3, o minsan natin gabi, mga ganun. So those are opportunities that God is giving us. So hindi niya sinasayang yung oras mo. Pag wala akong ginagawa, i-on ko lang yung apps ko, pag-a-appear na dyan. Pagka may ginagawa na ako, pupunta ko sa Bible study or any ministry or anything kasi doon siya sa Bible school, i-off niya lang yung ano niya. Pag bakante niya, i-on niya na naman. So, he is using his time, his opportunity to earn. So, the opportunity that God is giving is when he spent his time. So, kung ikaw estudyante, mayroon din bang opportunity to earn? Yes. Kahit estudyante ka lang. Alam ba yung isang Chinese? Ay isang, meron na kaming ano noon, klase ng college. Magawa siya, wala siyang magulang. Nag-self-supporting lang siya, pero hindi siya nagtatrabaho, nag-business siya. Gawa siya ng yung isang palanggana yan isang palanggana na longganisa, gagawa siya ng longganisa. Every week, gumagawa yan siya. Pagpakante niya, every week, gagawa yan siya ng longganisa. Tapos bibinta niya sa mga classmate niya, sa mga boardmate niya. Binta niya lang. Pag-aral niya sarili niya. Why? The opportunity na binigay ni Lord sa kanya, ginamit niya yung oras niya. Ginamit niya yung oras. So kahit estudyante ka, pwede. There's the opportunity. So mayroon kang galing, mayroon kang passion, mayroon kang skill. Gamitin mo yung skill mo in every opportunity. Ano sabi niya? Be wise the way toward others. Make the most of every opportunity. God will give you the opportunity to earn. Amen. Meron kang galing, meron kang ideas, meron kang skill, meron kang gift. Anong ginagawa mo? Kasi load ka lang ng note na wala namang kinalaman sa gift mo. Load ka lang ng note na wala namang kinalaman doon sa dapat mong gawin. Kwento ka ng kwento na wala namang kinalaman. So, sasayang yung oras mo. Are you here? Yes. Pag sinabi natin opportunity, the time, opportunity to earn, si Lord nagbibigay ng pagkakataon. Amen. Pero, be careful with the opportunity na dumarating sa'yo. Because when the opportunity that will come to you, remember, identifying the financial resources for God's purposes, not your own purposes. Whatever you have, whatever God has given you, it's for His own purpose, not your purpose. So tandaan mo, pag ito opportunity to earn, bahala na hindi ako makasimba. That's not from God. Meron mga doon, kasi sabi ko, grabe pag-develop ng Iloilo ngayon, daming mga call center. So yung anak ng pastor na yon, nakaako siya. Actually, hindi computer related ay yung course niya.
ano siya eh, maritime. Pero sabi niya, di ako makasimba, so he choose not to. So may opportunity siya na pasok siya ngayon. So pagpasok niya sa call center, yung training nila Monday to Friday, okay pa. So nakapasok na siya, may Sunday siya na day off. Later on, nung wala na, kinuha na pati linggo niya, tinatawagan na kahit day off niya, or nilipat na yung kanyang day off, huminto siya. Sabi niya, hindi pwede yun kasi hindi ako makasimba. So he choose to leave that job. Remember, hindi ka pinanganak para magkaroon ng job. Are you here? Your job is just an opportunity for you to develop your skill or to finance your gift na ma-develop mo. So, he stopped. And then he applied another company na kung saan, call center pa din. Kasi kahit saan kayo marami. Pero ang dami talaga doon. Ang lalaki ng mga buildings sa mga call center. Ngayon, apply siya ulit. Nakita niya, gano'n, maganda. Kasi magaling siya. Kahit saan siya pupunta, mayroon siyang award na kung saan siyempre, doon siguro yung gift niya. Yun yung gift na binigay ni Lord sa kanya. Ganun pa rin, nung unang linggo. Alauna, binala ulit. So, dahil binala, so, hintuan niya ulit. Bakit? Hindi siya maka-church. So, hinto siya. And he choose again, he apply again. Itong in-apply niya na ito, na ilagay siya sa premium, nasa premium na kasi yung mga sensitibong mga mga cards yan, mga ano. Now, hindi na siya inalist, sabi niya, pag nilagay ulit sa ibang araw, kagaya niya, di ba, praise the Lord, you choose that. So, stop niya yun. So, ito ngayon, tuloy-tuloy siya kasi Sunday, day off niya, bibigay sa kanya. Then, meron din isa, yung kanilang keyboardist, call center din. Ay, hindi yata, basta part ng music team nila, keyboardist siya. Then, sa call center, karamihan kasi call center. So kapag natataon na natatapakan yung kanilang Sunday, hindi talaga nila tinutuloy. So yung ginawa niya, kinausap niya yung kanyang boss. Sabi niya, ma'am, hindi kasi ako pwede mag-absent pag-linggo. Kasi meron akong responsibility sa Diyos. Kasi hindi ko pwede i-sacrifice yung Sunday ko. Hindi ko pwede i-sacrifice kaya ang dami kong responsibility kaya I choose na mag-resign na lang. So dahil asset siya, binigyan siya 2 araw. Instead of Sunday lang hinihingi niya, Saturday, Sunday, be off na yun. Tuloy-tuloy. Amen? Yes. So, remember, di ka na para magkaroon lang ng job. Once na natapakan yung iyong Sunday, don't ever compromise. Why? Because, remember, God is our King, He is our source. Nandito ka, meron kang skill, meron kang work, meron kang yung work mo is big, you have your gift, you have your skills, you have ideas, you have work, you have opinion. So, ibig sabihin, maraming resources si Lord na binigay sa atin. Your job is just an instrument. Remember? So, that's a principle. At pinagpapawala sila. Why? Because they follow the principle. Kaya kahit nagtatrabaho sila sa call center, Sunday pa rin ang day off nila. Isa Saturday, Sunday talaga binigay sa kanya. It's okay. So, siyempre, kahit wala siyang sweldo, okay lang. Kasi nandun siya sa church. Because you know the purpose. Mahalaga talaga yun. Bakit? Because in the church, we be. Kasi remember, yung ating utak na influence everyday kung sino nakakasama mo. Eh, kung hindi ka nakakarinig ng word of God, mawawalan ka ng gana later on. Mawawala ka ng gana, kaya it's very important to hear the word of God. So the opportunity that is given to you to earn, it's either the ideas that God has given you, it's either the skills that God has given you, it's either the gift that God has given you, kasi, or the burden, the passion na binigay sa'yo ni Lord. Yung opportunity, bibigyan ka rin niya para kumita. Just learn to be sensitive. Yes. Amen. Yes. What are you doing with your time? Paano mo ginugugol ang oras mo? Kaya if you are a student, sabi ko nga yung mga sabadista, pagka natamaan, Saturday, may schedule, nakakausap ko nila yung teacher. Pwede ba na-activate mo ako ng schedule na iba? Kasi hindi just kami pwede mag-usap. At yung mga teacher, kinakonsider yun. They honor yung pag-umausap. So remember, be strong and follow the principle. Remember, whatever you have is for His
Purpose. And the devil also wants to bless you. Paano kanyang pagpalain? Anong kanyang paraan? I-delay niya ang paggawa mo ng purpose ni God. Kasi pag nakita mo yung purpose ni God at na-identify mo yan, tapos nakita niya na faithful ka, pwede niya gawin yun. Tatapakan sa atin, hindi ka makakarinig ng word of God, so hindi ka na maka-church. Wala ka na, kumbaga appetite to listen to the word of God. Kasi titigilan ka niya para hindi mo lumayan. Because God wants to help you to fulfill your purpose. Amen? Amen. So, tandaan mo yun. Next, so opportunity, whatever opportunity, your time, make your time productive. That's right. Right, estudyante ka pa. Gawin mo productive ang oras mo, but be careful with the opportunity that God is giving you. Kaya si Pastor, yung opportunity niya, kapag kami mga, bisita, ganito, pumunta kami sa airport, kinukuha niya talaga, pinakausap niya kagad. It's an opportunity to do it. So those are the ways that God is giving us. Next, number 7. Product. It's exciting to. And if you understand this, lahat tayo pwedeng mayroon ito. Remember, ano yung first deadline? First deadline. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in His various forms. Lahat tayo may gift. Okay. At ang sabi na, hindi ko pala naisulat dyan, product, it means Genesis 1:28. Ano nga yun? Be fruitful and multiply. Inutusan ka. We are designed to produce. You are not designed just to be a consumer. Hindi ka na. You are designed to be a good steward. You must be a faithful steward. Anong pinagkatiwala sa inyo? Gift. Galing. Galing mo magluto, ba't di mo gamitin? Galing mo mag-drawing, ba't di mo gamitin? Na makaproduce ka ng product. You are a producer. God created you to be a producer kasi sabi niya, una ng utos. Ang pinakaunang utos ni God ay be fruitful. Hindi na sinabing consumer ka lang, nag-consume ka lang, maghihirap ka pag manatili kang consumer lang. Nakita ko yun. Sabi ko, Lord, grabe, hindi pa lang laman ng iyong salita. Unang utos mo pa lang, Genesis 1:28, and be a faithful steward. Kung hindi mo yan mapalago ang meron ka, hindi mo natuklasan, at hindi ka naka-reproduce ng product na meron ka, then you are not a faithful steward. Anong product yan? Is either goods or service. Kung magaling ka magluto, madali lang ma-identify ang product mo, syempre lulutuin ko. Or, wala ka mang product or signature dish, maging caterer ka o sa that service. Luluto ka pa din. Now, ano yung course mo ngayon? O anong meron ka ngayon? That you can produce a product. You must be involved in production or distribution. If you are merely consumer, you will be poor. Every hour, araw-araw, we are consuming a product or paying a service. Isn't it? Yung kinakain mo, product yan. Yung pinupuntahan mo para magpatulong ka or sa doktor is a service. Yung pumunta ka sa palengke o yung mga kailangan ka ng ganito, the schools, the service they are offering. So, lahat tayo ay nagpo-consume every day. May kanya-kanya tayong ino-consume. Are you consumer? Yes, all of us. But don't remain as consumer. Mayroon kang seed na binigay sa ni Lord, mayroon kang gift na binigay sa ni Lord. Wherein, ang utos na sa bawat isa sa atin ay produce. Produce, ibig sabihin, ano nga yun? Be fruitful. Inutusan ka, don't just remain as consumer. Hindi ka lang tagakain. Hindi ka lang taga-consume. You must produce
something. Are you here? Yes. So whatever product you have. So, example ako, ano kaya pwede kong product? So dahil dinevelopan ako ni Lord ng dinevelop niya, bigyan ko ng pagkakataon, may develop yung skill ko to write. So now, I have the product na pwede kong gawin. Hindi ko lang pala kasi yung una, kaya tinapon ko, yung pala magiging product ko yun. But because this time ay tinuruan ako ni Lord, so hindi naman ako ulit yun. Pero sa gusto kung alam ko lang noon pa, hindi sana, ang laki na ng kita ko ngayon. But today, if you are still young, mapalad ka. Pakinggan mo itong sinasabi ko at sundin mo. Don't just remain as worker, don't just remain as employer. Become a producer. Tignan nyo? Huwag ka lang naging employo. Huwag ka lang taga-employo. Kailangan ay dumating ka dun sa punto, kaya i-develop yung technique. Dumating ka dun sa punto na you have to produce a product. Is either goods or service. Eh kung accountant ka, ano meron? Pwede kang something na service or making apps na kung saan nagawa or IT ka, magaling ka dyan. So, naggawa ka ng apps. Anong apps ka? Kaya yan. So, depende. Kagaya, tingnan nyo, yung mga ano ngayon, mga online na mga services, di ba? Yung Grab is a online also. Is a service that they are offering na magsusolve ng problema ng iba. Whatever you have, don't remain as consumer. Kailangan dumating ka sa magiging producer. Ano kaya ipuproduce mo, Lord? You pray. God has given you. So each one of us, hindi ka nilikha ni God na maging taga-kain lang, taga-consume lang. Gin-produce ka niya. Utos yan eh, diba? Sa Genesis 1:28. Yun yung tinatawag na creative order. And the first is produce. The first is be fruitful. So hindi ka fruitful kung wala ka na-produce na product. Kaya na-produce ka ng product, anong ginagawa mo sa product mo? Benta mo. Pagamihin mo yun. Ay, hindi ako maalang magbenta. God is giving us that opportunity. Nakuha nyo? Hindi kasi ako marunong magbenta. Hindi makinig ka doon sa YouTube paano magbenta yung mga tao. Na kung saan, marunong sila how. You are solving a solution. So now we have the resources. Are you following? Are you excited? Kaya mahalaga, ano man skill meron ka, o ideas na meron ka, ano man yung gift na meron ka, is either you can produce from your gift, or you can produce a product from your skills, or you can produce a product from that idea that God has given you, or you can produce a product out of that crisis na yung dinaanan. Amen. Ayun yun, dami lawak. Wow, sabi ko, Lord, grabe. Kaya excited talaga ako mag-share nito eh. Kaya, kasi naranasan ko, mga kapatid, naranasan ko na supposed to be kung sana lang alam ko, di kundi maayos, mas maayos na yung kalagayan ko, but it's not okay. Kaya dapat nga ito, narinig mo to, gawin mo na pagkatapos. Because God is giving us ideas also. Anong ideas? Hindi lang mag-solve the problem, hindi lang na maging product mo, but ideas how to do your product, how to produce your product, how to produce your goods. So, kailangan ay gawin mo yun because you are born to produce a product and be a faithful steward. Be a faithful steward. Mapagkatiwalaan ka ba? Yung parable of the talent na pinagkatiwalaan siya. Napadami niya. Yung isa, tinago na lang. Are you here? Yung tinago na lang yung kanyang talent, wala siyang napala. Kinuha pa sa kanya. Pero yung dalawa, binigyan ng 5. Yung isa, binigyan ng 10. Dinagdagan pa, bakit napagkatiwalaan sila? So dahil faithful ka, nakaproduce ka ng product, later on mayroon pa nagdagdag, later on mayroon pa nagdagdag, bakit? Napagkatiwalaan ka. Siyempre, dumaan ka sa proseso. Walang shortcut. Hindi nyo? Walang shortcut. You follow the process. Lahat na karamihan ng shortcut, hindi tatagal lang. Kaya yung get quick scheme, hindi tatagal lang. Rich quick. Rich quick. Get rich quick.
Nasa Proverbs. You have a product, you have an idea. God will give you ideas. God has given you the ideas. God has given you the skills na na-develop. Anong ginagawa mo dyan? Yung gift mo, yung passion mo, ginagawa mo dyan. Don't remain as consumer, become a producer. Produce a product is either goods or service. Ano yung service? Magaling ka mag-drawing, o hindi lang product, meron ka, someday you can have the service. Meron kang studio. O yung iba, magaling sumayaw. Magaling ka sumayaw, ang product meron ka dyan. And someday we will have also the studio. So you work it out. But remember, that is for God's purpose. Hindi para sa iyong sarili. Ay, sikat ko, magaling ako, ako nga ano yan. If ever dumating ka sa punto na ganun, may product ka na, doon ka na sa taas, huwag kang umakyat, doon ka lang sa baba. I mean, remain humble because remember, that is for God's purpose. Amen? Amen. Kasi pag ginawa mo yun, maging tragedy po. Nag-enjoy ka nga, pero at the end of your life, mananagot ka ng Lord. So now I'm teaching you to identify all those things, not for yourself, but for the purpose of God. Kasi kakailanganin ko yun para matupad yung layunin mo sa buhay. Amen? Amen. Are you here? Yes. Para yung ibang tao mabuti natin so that we can live simple our living like heaven on earth. That's why we're reaching out the children, we're reaching out the teens, we're reaching out even the olds. Sabi ko kay Pastor, dami mong alagaan ng matapang nakainin nila, isa di ba kaya, isa di ba puntahan. So out of that, how can you produce a service? Siguro may product din na pwede mong gawin. Each of us, meron kang gift, meron kang skill, meron kang ideas na pwedeng maging product. Is either goods or service. We work it out. Amen? Amen. Praise God. Don't remain as consumer because God never commanded us to be consumer. He commanded us to produce. Be fruitful. Produce. Yun ang kanyang unang utos sa Genesis 1:20. Saan galing yung product mo? Hindi mo pinuha sa iba. It's your own product. It's your goods or service. Next. Number 8, the vision. Mahalaga yun. Ano ang vision? Ano sabi dyan? Saan sa verse? Proverbs 29:18. Where there is no vision, the people perish. Maraming tao na walang vision, pananaw, naging kawawa sila. Ibig sabihin, napahamak sila. A vision is a glimpse of your purpose. Ambition is a glimpse of the purpose. Papakita sa inyo Lord na picture or a picture of your future, yung picture sa future mo. Therefore, since every human being was born with a purpose, each person must have a vision. Dahil, anong sabi sa Genesis 1:26, let us make mankind in our in our lives, let them rule. So, that's the purpose, to dominate. Dominate in the field of your expertise. Kasi nag-dominate ka sa field na yan, ibig sabihin, pero kung product na may produce because you're going to influence the people under you, you are going to infiltrate the system. That's the purpose. Paano mo sila influence the kingdom of God? Infiltrate mo the system with the kingdom of God. Remember, yan yung ating purpose. That's why you need to dominate. That's why you need to become a producer. That's why you need to become expert in your field so that you can influence the people under you with the culture of heaven. So you can infiltrate, kumbaga, infiltrate ka dyan yung sistema, yung paraan sa ating bansa o sa ating lugar na lang, yung sistemang ginagawa, nakikita natin, hindi maganda. So, paano yung mabago? Let's do our part. Kasi lalagay ka ni Lord na isang branch o field na kung saan ma-dominate mo yung system nila dyan, ma-infiltrate. Yan ibig sabihin na ikaw ang mangunguna. So dahil ikaw ay expert na dyan, ikaw mangunguna. Ito yung sistema, ito yung mga principle, ito yung mga tuntunin. So nagtuturo ka kayo ng tuntunin, kagaya ng isang internet na pastor na na-penetrate niya, na-infiltrate niya yung mundo ng mga networker. That's why they are using some of the principles. Although yung iba, sumali kayo para magkaroon kayo ng kotse. Pero yung
style na ginagawa nila from the Bible. Every week, they have the motivation para lagyan ng utak mo, ma-motivate ka ng ma-motivate. Kasi nga, ini-influence ka yung mind mo. So, sino gusto niyo mag-influence sa'yo? Ang mundo or ang kingdom ni God? So, it depends who we are approaching with. And you must have the vision. So, kung mayroon kang vision, pananaw, okay, goal sa buhay, so kailangan, kaya alam mo bakit maraming mga businesses yung mga liliit na businesses? Noong una, ganyan yung business nila hanggang ngayon, ganito pa rin. Bakit? Kasi walang vision. Wala silang pananaw. Ano pananaw? Doon sa utos ni God. Alam mo ba na inutos ni God? Go and be fruitful. Ano gawin mo yung product mo na yun? Reproduce. Ano gawin mo sa nire-reproduce mo na naman? Distribute. Yun ang utos ni God sa atin. Maraming Kristiyanong nakita nila yung product nila but they don't replenish. Wala nila distribute. Bakit? Kasi marami silang focus. Hindi nila alam yung utos ni God. So, each of us, let us obey the command ni Lord. Be fruitful. Be fruitful and multiply. Yun dapat yun. No, dapat may vision ka. Pag may business ka, dapat may vision ka. Ay, paano pag wala kang business? Wala kang vision? Meron din. Ang vision mo sa buhay mo, it's the future, kasi someday, magkakaroon ka ng legacy na naiwan mo. Remember, you are born to solve something or a solution, or you will do something that millions of people will be benefited. Di ba yung lagi natin sinasabi yung purpose na gano'n? Ano yun, yung product mo is either the service or good. So, kailangan may vision ka dyan. Now, paano naging source? Resources. Always share your vision. If you have vision, people will come and support you. Oy, ang ganda ng vision mo. Gusto kong mag-support yan. Bigyan kita ganda mo. Or sa businessman, ay, gusto ko yung vision mo. Mag-invest ako dyan. So, isa, another way. The financial resources. So, dahil gusto nila yung vision mo, may mga businesses, di ba? Pwede ba mag-invest dyan? O, di lumawak yung mo. Kasi, ang isa dyan, wala kang malaking So, but because you have the vision that people see, nakikita nila yun, nababasa nila yun. Remember, nang nag-workshop tayo, gumawa ka ng vision mo. So, share mo yun. So, makita, ay, ganda pala ng vision ng business nyo, yung iba, yung tulong nyo para sa feeding. So, makikita nila. So, they want to invest. Kung sa Tinsuma, so, kaya tinatawag na, always share your vision. Now, paano malalaman na vision yan? Pag vision yan, ibig sabihin hindi para sa sarili mo. Ang vision ko is, someday kikita ko ng 6 digit, magkaroon ako ng bahay ko, magkaroon ako ng sasakyan ko. Is that a vision? No. It's ambition. Bakit? Sa sarili mo lang yun. Pero pag vision mo ay para sa humanity, sabi mo ay, gagawin ko ito, pag may product ako na ganito, ito yung gagawin ko. Remember? And para maraming mga estudyante ang matulungan ko, pag kumita na ako dito, sponsor ko sila sa kanilang pag-aaral. So, magtatrabaho ako, start ako nito. So, ang purpose nito is to start a foundation wherein I will sponsor children or sponsor na mga estudyante na gusto mag-aral sa college, bigyan ko sila ng allowance. So, you are not building that is the vision that you're going to do. Kasi nga, nakarelate ka dun sa ating vision sa church or sa purpose ng church para ma-reach out natin yung mga kabataan or mga adults or the people here in Palawan para mabago yung kanilang isipan. Ang pagbago ng isipan is ng isip. Medyo mahaba. But, don't worry. Because the moment na nag-show up yan, maaari siya. So, vision is one of the ways. Kaya nga, the word provision, yung puro, di ba? Vision, V-I-S-O-N. Provision. Walang provision pag wala kang vision. Ibig sabihin, walang, resources. Kaya sabi ni Pablo na, my God shall supply all my needs according to His vision. Tama ba? My God shall supply all my needs according to His glorious riches. So, pag may vision ka,
God will Provide. Hindi mo kailangan magparinig-rinig. Hindi mo kailangan mag-solicit. Just share it. Hindi ka nagpaparinig, you are just share because you are excited. But be careful, kanino mo i-share ang iyong vision. So, dahil nakita, ang ganda ng kanyang so mag-invest siya. Or dahil nakita niya ang ganda ng iyong vision, mag-bibigay siya. So, those are the things that, way na kung saan si Lord nakikita niya. So, the provision cannot exist without responding vision. Because every vision inherently includes provision. God ensures provision for all His vision because vision comes from Him. Remember, yung vision ay hindi para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. That's the purpose why you were born. You are born to do something that will benefit millions of people. Yung sinasabi natin dati. Kasi dami walang resources at pang ilan na yan, walo. Una, you give skills, ideas, you work, you continue, kaya mahalaga kung sino yung nakakasama mo, opportunities, pang-pito, product, so you will produce something, is either goods or service, pang-walo, vision, pang-siyam. Investment. Kumikita ka na, may product ka na, di ba? Travel dito, travel doon. Remember, identifying the financial resources for God's purpose. Okay. Investment. Ano yun? Investment sa talaga, investment. Ang Pinoy, hindi ito, sa Pinoy, yung investment. Ang Pinoy, pag nagkapera, ay, bibili ako ng cellphone. Ubus-ubus yan. Pero kasalanan ako kay Hans, hindi ganun siya, hindi mo ubus ang pera niya. Kaya sabi niya nga, ma'am, magbisigura ako namili ng pasalubong. Ito lang yung gusto ko. Kaya sabi ko, parang sa pagkain niya, namili siya pasalubong. Kaya yung allowance niya, pinang-allowance kami kung $3,000. So, pero binalik ko rin sa kanya yung iba lang. Pero sabi ko yung iba, habol ko lang. But anyway, each of us, pagka makita ka, ito sabi sa Ephesians this 11. This one of the resources, financial resources. Invest in 7 ventures. Pito. Sa Bible to Yes, in 8. Hindi lang pala 7, 8. You do not know what disaster may come upon the land. Ephesians 11:2. Hindi natin alam yung crisis, tignan mo ng pandemic. Pero nung nagkaroon ng pandemic, maraming nakatingin sa pandemic as opportunity. Kaya lumabas ang GNT, kaya lumabas yung Grab, Food Panda, di ba? Kaya sabi ko, grabe pag nang hindi after 11 years, hindi ako nakabalik. Pagbalik ko, grabe. Sabi ko, hindi mas gano'n progression nangyari sa Pilipinas. So, sabi dyan, invest in 7 or 8. Iba-ibang basket. Merong isang nabasa ko lang yun, na kung saan, sabi niya, bakit nagtanim ka sa iba-ibang lugar? Sabi niya, kapag ka nagka-problema sa lugar na yan, meron pa akong isa. Nagka-problema dyan, meron pa akong isa. So, ito yung ibig sabihin ko. Kaya, kapag nagka-pera mo, kung gusto sila, dapat meron kang part ng investment. When God bless us, there will always be for you. Sabi mo 100 pesos lang, piso lang, 2 pesos lang. Yun lang yung kakunti. Ibig sabihin you are developing a lifestyle. Next, may isa pang verse na. Ito, Proverbs 21 verse 20. Ito galing to lahat sa Bible lang. The wise. Are you a wise? The wise have wealth and luxury, but fools, buwang-buwang, spend whatever they get. Ano ka? Are you wise or fool?
Ha? Klaro sa Bible, sa Lord, grabe ito The wise have wealth and luxury, but will spend whatever they get. Pag nagkapera lahat, ginagasto. Sabi mo, kukunti lang no? Hindi kukunti lang, kahit piso, 5 piso lang dyan. Basta lifestyle mo. Kaya kung sa bahay, meron akong 2 alkansya, tinatago ko lang yun. Pero hindi ko naisip na pera ko yun. Basta every time na meron akong mahulog ako doon. Kahit yung mga barya lang, lahat ng barya, mahulog. So, parang hindi mo inuubos lahat. Sabi niya, but full spend. Di ba, magkapera, kumakatid, kain dito, kain doon. Bili dito, bili doon. Di naman kailangan yan, bibili ka pa. Ang dami mong magsapatos, bibili ka naman. Hindi, sayang kasi may sales. Ang dami pang sayang naman yung pagkakatid. Pero ang dami pa, di mo man lang kailangan Tapos pagbili mo, nandun lang. Di mo man lang nagamit. So, nangyari. Kaya ang bahay mong sikip. Bakit naman? Yung mga bubok na binili mo na hindi mo naman ginagamit na. I-dispose mo para hindi magsikip. Nung problema ka ng mga kabinet na paglalagyan. Kaya nga sabi ko gusto ko na bahay ay tiny house lang. Kung ano lang kailangan mo, yan ang bili mo. Kung ano lang nandyan. Because most people invest din, di ba? Instead na pambili mo ng pagkain mo, bawas-bawasan mo kasi parang lumalaki ako. Or para sa pagkain mo, okay lang yan. Huwag mo yung pagkain mo. But be health conscious. Para hindi mapunta rin yung pera mo doon sa kita mo doon sa sakit mo. Dahil wala kang pakundangan kumain. Basta masarap, nakain ka. So yung, tignan mo rin yung nutrients because you're also invest also in your health. Mag-invest ka rin sa health. Hindi lang sa pera, but even the time. Yung time mo, paano mo ginagamit? How do you spend your time? You spend. Sabi ko sa inyo kanina, instead na sabi ko, iniisip ko, mamasyal-masyal pa ako ng mga sa haro. Gagasto lang ako. Tapusin ko na lang itong books na binili ko, may mapapala pa ako. So, ibig sabihin, it's an investment also. In your time, investment to yourself. Kasi dinidevelop mo yung sarili mo because you're going to produce a product. So, since I'm going to write the book, actually may 4 na ako doon Pero, parang wala pa akong confident So, kaya yung napanood ko, yung nabasa ko na aklat na, sabi ko, parang nagkaroon ako ng confidence. So, it's a product na kung saan nakakatulong sa akin. So, each one of us, mag-invest ka to your health. Mag-invest ka sa oras mo dun sa product na gagawin mo. It takes time. It takes time. So, are you wise or fool? Pag nagkapera kayo, ubos-ubos pa, sabi nila, ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga. Diba? Diba piso lang? Or kahit piso, wala talaga na iwan, inubos mo talaga. So, sabi niya, no? Anong gusto mo? Maging wise o maging fool? You spend, you invest. Next. 2 Corinthians 9:8, and God will generously provide all your needs, then you will always have everything you need. And, bakit may end? Plenty left over to share with others. Bakit may sobra ka? Sabi mo, blessed ka daw niya, tapos meron lang left over. Bakit may sobra ka? Anong purpose doon? To share with others. Ang very clear sa Bible. Sa Bible yan, hindi akin yan. Generously provide. Isa na sa mga topic ko dun sa nagturo ko sa ginawa ko sa Philippians na tinuro. Sabi ko, pag binigyan ka ni Lord, kahit 100 pesos, ibig sabihin, may consume ka lang dyan. Kasi sabi niya, provide your needs. Kukunin mo lang yung needs mo dyan. Kulang pa yung 100 pesos ng needs mo, no. Kasi sinasakop mo yung hindi dapat sakop ng 100 pesos na yan Yung kung ano lang dapat na may naiwan pa at may pang-times ka pa. May pang-seed ka pa, may pang-share ka pa. Ibig sabihin, when you receive 100 pesos, mayroong tithes, mayroong offering, mayroong pang-seed doon, and for yourself. Bakit pera mo ba yan? Is that yours? No. If Jesus is your king, then you must be a good steward.
How will you know that you're a good steward? How will you know, you show in your finance that He is your Lord? Because you give your tithes. If you don't give your tithes, ibig sabihin, sinasabi mo sa Lord, akin to, hindi sa'yo to. That's what you are saying. Anong sabi dun sa curse? Ang nararanasan mo because you do not tithes. Give your tithes. Remember, ano man ang natanggap ko, hindi sa'yo yan. Kay Lord yan. Pinagkatiwala lang sa'yo. Well, napunta pa rin yan kung saan. Yun nga yung kwento nila, di ba? Nag-usap-usap daw si 20 pesos, si 50 pesos, si 100 pesos, at saka 500, 1,000, sabi ni 20 pesos. Naku, bukas, hindi pupunta na naman ako sa church. Sabi ni every Sunday, perfect ako, ikaw 50. Nakakapunta ka ba dahil? Sabi niya, oo naman, pupunta din ako, no? Eh si 100, of course, nakakapunta din ako. Sabi ni 500, buti lang kayo, every Sunday nakakapunta kayo. Ako, paminsan lang. Sabi ni 1,000, ha? Ako? Nakita mo ba ako? Silgan lang siguro makapag-church. Sabi ni 1,000, hello? So, namalit pa yung kanyang kita, nakakabigay siya ng tithes. 2,000, 200. Hey, ang lamaki na. Ay, 2,000, lamaki. Ay, lamaki na. So, kaya si 1,000 naman po siya. Bakit? Hindi na siya nakaka-church. Pero, very clear, di ba? And God will generously provide all your needs. And then you will always have everything you need and plenty left over. So, yung leftover mo ay pwede mo ibigay sa iba or from your offering or yung tinutulong mo sa iba. Share it to others. Amen? Yes. That's an investment. Yung pagbibigay mo, investment. Your tithes is not investment. Your offering is your investment. Are you here? It's your seed. So that's one way to invest. So invest in your time for yourself, invest in your health, invest in with your financial resources. But since we are talking here about financial resources, your tithes is not your investment. You are just obeying the command of the king, the owner, nagmamay-ari ng binigay sa'yo, pinagkatiwala sa'yo. Pag sinabi mong tithes 10%, hindi 15 or 5%, okay na yun. So, sino na mayari? Si God. Eh, kinita ko ito, pinaghirapan. Sino nagbigay lakas mo? Si God. Sino nagbigay buhay mo? Si God. Sino magmayari sa atin? Yung mundo pinagagalaw natin? Si God. He is our boss. He is our king. He is our Lord. He is the Lord of our life. He is the owner. When we say, Jesus, you are my Lord, ibig sabihin, Lord, ikaw nagmamay-ari sa buhay ko. Pag mamay-ari nilit ang buhay mo, He will fix your life. If you allow Him. So, bawat isa sa atin, ayan, investment. Are you wise or fool? Hello? Ano gusto mo? Tawagin ka. Wise or fool? Wise. So, pag magkapera ka, wag ubos, biyaya. Learn to invest. Sacrifice first. Later on na. Amen? So, dahil kumita ka, may product ka na, di ba? Sabi ni Lord, i-invest mo 7 to 8 investment. And one of your investment is your giving. Remember, whatever you have, para saan yan? Sa sarili mo or for the purpose of God? For the purpose of God. Lastly, last. Problema. Ayaw ng tao ang problema, di ba? But within that problem, yun pala, inalaw ni Lord, magka-problema ka, or nakita mo yung problema sa palibot mo na nailirita ka, kasi ginapa-create ka ni Lord ng product. Amen? Kagaya niyan, yung pinaka-common na lagi nating naririnig. So, the blessings of the Lord makes you rich. So, even with this man. Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ibig sabihin, yung nangyayari
kanina, nagkasakit siya yung pastor na yun pala yung opportunity na gamit na nagkaroon sila ng kita. But the problem here na tinutukoy is, yung problema ang nakita mo, ikaw ang nagbigay ng solution. May naisip ka na solution. So dapat hindi ikaw ang problema. You must be always the solution to the problem of others. Amen, amen. Hindi dapat ikaw yung nagiging problema nila, kundi ikaw yung nagiging solution. Yes. Amen. So, ano yung common na nakikita mo na problema na may kinalaman dyan sa iyong galing? May kinalaman sa iyong skills, may kinalaman sa ideas na meron ka, o may kinalaman dun sa gift mo. So, may nakita kang problema sa palibot mo, karamihan problema ng karamihan. Pero, dahil problema yun ng karamihan, ay naisip ka na solusyon. Then, naisip ka na solusyon, nagiging product mo yun ngayon. So, then, naging product mo, syempre, you will not just be consumer, but you are able to use. Kaya yung iba na tanongin mo, yung mga nagkakaroon ng, yung mga nagawa product or something na yung signature dish, kasi paborito pala nila yun. O hinahanap nila na gusto nila ng pagkain, sila nakaisip mo. Or, mayroon na kasing skill na gano'n kasi nakikita mo anong dapat gawin. Ngayon nakikita ko ngayon sa mga patalastas, diba, sa mga ito, yung pinipresent nila yung problema bago nila i-present yung kanilang product kasi may solution sila. May nakita ko na yung mga question ng mga teens. Karamihang tanong ng mga bata, yung sila yung bata pala tanong. So, anong gagawin ko pag ganito? Anong gagawin ko pag ganito? Anong gagawin ko pag ganito? So, maraming mga tanong. So, ang magulang, wala silang enough na sagot. So, yung aklat na yun yung kasagutan mo. Hello? Yes. O yung iba na hindi marunong magluto. So, paano kayo magluto ng ganito? Paano kayo magluto ng ganito? So, sila yung kanilang ginawang word. Isip go na simple lang. Hindi komplikado. Kasi karamihan ngayon ng mga dami mga ingredients, may mga recipe book, di ba? Pero pag binasa mo, wala kang ganito sa amin, wala kang ganito sa amin. So, ang hirap na hanapin. Hindi ko makakakala ng pinakasimpleng mino, ayun, sinulat mo. So, nagiging flat solution. So, hindi ka lang ano yung mga problema na nakikita nila na mayroon ng So, ano nakikita mo ng problema ng mga klase mo na pwede mo silang pintahan? Sabi ko nga doon sa mga estudyante ko pagka, get one half, get one whole. Makikita mo na yan. Hindi, makikita mo yan. Mag-ubos, isang ubos lahat yan. Sa school, di ba? Sabi ko, huwag mo silang bigyan, bintahan mo na 5 piso ka na isa. Sinasabihan ko sila make the opportunity. Alam mo, ang tawag ko, sabi ko, parasite. Lahat kayo may kanya-kanyang di ba? Sabi ko, may kanya-kanyang allowance. May allowance din siya Ikaw may allowance din. Paano pag naubos allowance siya, bibigyan lang siya ng papel, tapos hihingin nyo naman. That's an opportunity. Kaya sabi ko, huwag kayong humingi. Bayaran nyo, bintahan mo sila 10 piso, 5 piso. Minsan binibiro ko yung estudyante. So mga ganun, saan yung mga opportunities sa school? Meron lang ako isang estudyante na sabi niya, ma'am, bili ka ma'am. Sabi niya ngayon, nagbinta siya ng mga gloves galing sa Thailand. Sabi ko, mura. 150 pero ang ganda ng quality. Sabi ko, hindi 150 yan Sabi ko lang, meron mga ganito lang kasi mga crop lang mga ganito. Walang blouse, hindi nyo wala. Ganda ng quality kasi direct daw sila sa Thailand. Thailand. Di ba karamihan ngayon sa Tapos, wala pa silang pwesto. Sabi niya sa online na lang ako ang nagabenta Sabi niya, mabilis lang yun. Mabilis para pang passport. Sabi ko, gano'n, So, if you know the opportunity, the problem na karamihan ngayon na bintahan, pamurahan. Di ba ang tao kasi naghahanap ng mura, pero quality. Kaya be careful din. So, yun yung mga ibig sabihin nakaisip sila ng solution. So, ano ang problema o crisis na kinaharap mo or ng iba, it means God is showing you that's your source. Amen? Yes. Ba't ka nauubusan ng pera? Para makapag-isip ka kasi kung marami kang pera, mag-iisip ka ba? Hindi. Ba't ka lagi nauubusan? Hindi ka ba napapagod? Kaya sabi ko na pastor, pag ganito may problema, it's a promotion. God is teaching us, use your mind. Sabi ni Lord. Use your mind. Huwag mo hayaan yung utak mo na idle dyan. Hello?
We are full of ideas. So the problems ay may naisip ka na solution. Okay, 10 na. Give. Skills. Ideas. Pwede mo maging product yun, di ba? Yes. Work. Opinion. Opinion. Opportunity. Product. Actually, kadamihan ito mapunta dun sa product mo. Yung skills, yung ideas, yung problem, vision, investment, so yung invest, kasi kumita ka na. And then, yung last na, yung problem. Or the crisis. So, huwag ka nang matakot sa problema. Pag may problema, is either a promotion or God is teaching you to think. To use your mind. Use your ability. So, wala ka dapat alibay. Sabi na, hindi, ganito kasi hindi, no. It's your responsibility now. God has provided everything. So, what are you going to do? So, what shall we do now? Anong gagawin mo? Na-identify na natin yung 10, di ba? Dapat may gagawin ka, ha? Kasi pag di mo ito sinunod, mananatili ka sa kalagayan mo ngayon. But if you obey this, una, of course, we need our Creator. Kasi siya lang siya nakakaalam kung ano mayroon tayo. Siya ang nagbigay ng ating gift. Siya ang nagbibigay ng ideas. So you have to pray. Huwag mong kalimutan. That's why your connection to the Creator is very important. You pray. Ano yung pray mo? Lord, ano kaya yung ideas or ano yung gift ko? So kung nakita mo yung gift mo, Lord, ano yung product ko? Kasi yun yung pangalaw produce. Sabi sa Genesis, di ba? Be fruitful. Don't remain as consumer. Kailangan dumating ka doon sa maging producer. It's either goods or service. So you pray. Paano malaman yung product mo? You pray. Amen. You pray and you pray. And remember, may purpose yan. Ano mang meron ka, there will always be a purpose according to God's purpose. Now, na-identify mo ngayon, nag-pray ka, hindi ganun kadali. Now, meron isang klase ng Chinese bamboo. Muso, pangalan eh. Hindi ko kita mali. Basta Chinese bamboo siya. Itong Chinese bamboo na ito, pag tinanim mo siya, ang una nang gagawin, pag tanim mo, wala kang makikita for how many years? 1 taon, wala kang makikita ang lalabas dyan. Pero yung mga Chinese, pag nagtanim sila yan, lalagyan nila ang fertilizer, didiligan nila. So kahit wala sila nakikita, unang taon, wala kang makikita. Pangalawang taon, wala, dilig pa rin sila ng dilig. Tuloy pa rin, kahit wala sila nakikita. Pangatlo, tuloy pa rin nilang dinidiligan. Pang-apat, wala pa din. Pang-5 taon, lagyan nila ulit ng fertilizer. And after 5 years, makita nila, tutubo na yan. In just 6 weeks, in 6 weeks, siya ay tutubo ng 96 kilo. Five years, wala nakita, pero nag-umpisa siyang tumubo, 6 weeks lang, sobrang lang 1 buwan at kalahating buwan. Now, kailan siya nag-umpisang tumubo? Nung 6 weeks lang o nung even during those 5 years? Ha? Kailan siya nag-umpisa? Nung 6 weeks lang o nung the day na kanilang tinanim? The day na tinanim. Kasi nagpalalim muna yung kanyang uga-uga. That's right. Tumutubo siya, wala kang nakikita, ebidensya, wala kang nakikita, tapos bigla na, ganun ang breakthrough. Anong ginagawa mo? Nag-pray ka. Ano yung gift mo? Nakita mo yung gift mo, piniprepare mo yung sarili mo. You are preparing. Ano yung product mo? Inaayos mo na mabuti. Nagplano ka. Meron mga vision, nagplano ka, ginagawa mo na ginagawa. Wala ka na nakikita. Ang tagal mo na nakita, pero God is developing, as you do it, God is developing your character also to be humble.
Wala ka bang nakikita? But the moment na nag-exil ka, magaling ka na kasi ilang taon mo siya pinaghandaan. Ilang taon ka na prepare. Ilang taon para makaproduce ka ng product mo. Kagaya nung bamboo at Chinese na ibig sabihin kasi, bakit siya nagpailalim? Kasi ang taas niya pala. Kasi kung mababaw lang yung kanyang ugat, madali lang siya mabuhay. Pero dahil malalim yung kanyang ugat, taon din ang binilang na tumubo siya paibaba bago paakyat. Amen. So each one of us, hindi mo man makita agad, hindi ka man mag-breakthrough ka agad, hindi ka man mag-bilyonaryo agad, hindi mo man makita agad. Just pray and produce that something that God, prepare and produce that something that God has given you. Pag-aralan mo, you invest your time in that every day. So, kung hindi mo pa alam kung ano yung gift na mayroon ka, tanongin mo kay Lord, saan ba yung product mo, sa skill ko ba, or ideas, or sa opportunity galing, or sa problema na yan galing, or sa gift na mayroon ako. So, you spend time with God. And then, every day of your life, spend 1 hour. Commit to yourself, spend 1 hour pag di mo pa alam. Nag-prepare ka lang, spend 1 hour, manood ka sa TV, o manood ka sa YouTube, na may kinalaman dun sa gift mo o sa skill na gusto mong mag-develop. You spend time praying, you spend time working about that. That's your work. Working to become, working to develop, working to exist in your field of expertise. You're working to produce a product. Kahit may job ka, gawin yung job mo. But see to it na meron kang time dyan. Every day mo. 30 minutes, 1 hour. Kung estudyante ka, kahit anong busy mo, maglaan ka ng panahon. Kung hindi mo pa alam saan ka magaling, saan yung hindi mo. You spend time praying. Or kung magaling ka mag-drawing, drawing ka ng drawing. Or magaling ka magsulat, sulat ka ng sulat. Or basa ka ng basa. You need to write. If you are a content creator, you need to read. Then, remember, that is for God's purpose. Remember this treaty. Be like the Chinese government na kung saan may ginagawa, hindi pa man nakikita agad, pero gumagawa siya ng ginagawa. He is working, he is growing, nag-i-invest ka sa sarili mo, pinaplano mo siya, ginagawa mo siya every day. Situate na mayroon kang ginagawa, hindi ka lang nag-pray, but you have to spend at least 1 hour every day of your life na pagyamanin yung gift mo o yung skill na yan. Or luto ka ng luto, or gawa ka ng gawa until naging expert ka. May opportunities na binigay sa iyo ni Lord, we pray also for the opportunities. We pray for the ideas. So saan ba dyan? Saan ka makakreate ng product? It's a gift, ideas, your skills, the problems, or any opportunity na binigay sa iyo ni God. And always remember your purpose. You will be there to influence people to the kingdom of God and infiltrate the field with the kingdom of God. So always remember, para may apply mo to, anong gawin mo? You pray. Pangalawa, hindi ko na ganyan, prepare. Kagaya ka ng bamboo. And produce something. Then remember the purpose. Let us pray. Thank you, Lord. Father, salamat po Panginoon sa binigay mo sa very powerful word.